Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang dalawang sapatos ni Goody. Nagsisimula ang ating kwento sa isang basang-basa na kalimutang kubo ng dalawang bagong ulilang bata, sina Tommy at ang kanyang kapatid na si Goody. Mahirap, malungkot, tahimik at nalulumbay na si Goody. Hoy! Wala siyang kahit ano sa mundong ito. Ako ba'y walang halaga? Sino ba ang nagkukwento dito? Sa tingin ko, baka tayo ang dapat magsabi ng kwento. Tama ka. Pero gusto ko sana akong magkwento. Sige, pero kailangan mo ito ay kwento ng tama. Sabihin mo ang totoo. Sige. Kawawang malungkot, tahimik at malumbay na si Goody. Hoy! Kawawang Goody. Oo, perpekto. Dahil wala silang mga magulang, si Tommy at Goody walang kahit ano sa kanilang sarili. Wala silang pagkain, wala silang maaasahang tahanan at tiyak na wala ring dalawang sapatos. Tommy, kailan tayo makakahanap ng sapatos para sa akin? Kapag sapat na ang pera natin, Goody, ayun, tama ng tanong, magtungo na tayo sa bayan para maghanap ng trabaho. Pagdating sa bayan, nagsimula si Tommy at Goody sa kanilang karaniwang pagmamakaawa. Humingi si Tommy ng trabaho at humingi si Goody ng pagkain at damit. Hindi alam ni Goody, ngayon ang magiging maswerteng araw niya. Talaga? Oo, tingnan mo. Magandang araw, Ginoo. Meron ba kayong pagkain o damit na maaring mabigay? Kami ng aking kapatid ay ulila at walang anumang may tuturing na amin. Maaari niyo ba kaming tulungan? Sige. Susubukan ko. Salamat, Smith. Kawawang bata. Mag-isa ka lang ba? Napuno ng emosyon si Goody at umiyak sa Ginoo. Tinatahay ang kanyang malungkot na kwento ng pagdadalamhati tungkol sa pagiging nag-iisang anak at ang totoo, tama, paumanhin. Tinawag ni Goody si Tommy at siya ay nagpakilala sa Ginoo. Malakas ang iyong katawan. Magiging mahusay kang marino. Ang pangalan ko ay Gregory at sasama ka sa aking barko habang tayo naglalakbay sa mundo sa paghahanap ng mga bagong lupain. At ikaw, Goody, ay sasama sa aking tahanan at matututo kang mag-alaga ng isang sambahayan. At sa wakas, ang araw na ito ay naging maswerteng araw ni Goody. Di nagtagal, siya at ang kanyang kapatid ay magiging masaya. At iyon, mga kaibigan, ang katapusan ng ating kwento. Kailanman na hindi mo ako pinapayagan maging masaya. Umalis si Tommy patungo sa dagat. At si Goody ay lumipat sa bayan ni Gregory at agad na naging paborito sa sambahayan. Bago umalis si Gregory upang sumama kay Tommy, meron siyang regalo para kay Goody. Isang bagay na maalala mo ako habang ako'y nasa dagat. Dalawang sapatos? Salamat! 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 Tingnan niyong lahat! Tingnan niyo! Dalawang sapatos! Meron akong dalawang sapatos! Hindi ba't ako ang pinakamaswerteng bata sa mundo? Meron akong dalawang sapatos! At sa gayon, natagpuan ni Goody na may dalawang sapatos ang kanyang pangalan. At iyon, mga kaibigan, ang katapusan ng Tama na! Ako ang papalit mula dito! Si Goody ay napakatalino at napakahusay, kaya't hindi nagtagal ay natapos niya ang lahat ng nais ng mga katulong na matutunan niya. Natapos niya ang kanyang mga gawain ng napakabilis, kaya karaniwang nababato na siya pagsapit ng hapon. Nagpa siya ang mga katulong na bigyan siya ng ibang gawain. Goody, narito ang isang libro na ipinadala namin dito para sa'yo. Marunong ka bang bumasa? Hindi, di ko alam. Kaya, hindi ba't masayang hamon yun? Walang may alam kung paano niya ito nagawa, kahit ako. At ako ang gumawa nito, pero natutong magbasa si Goody. Siya ang nagturo sa kanyang sarili. Siya ay pambihira. Wow! Si Goody ay mahusay magbasa, kaya tinuruan niya ang mga bata sa kalapitbahay kung paano magbasa. Minahal siya ng mga bata at tinitingala siya. Naglakad siya at inisa-isa ang mga bahay sa nayon para ibahagi ang kanyang saya at kaalaman. Pero ang nakakatakot na bahagi ng ating kwento ay malapit na.
Oo, yun ang paborito kong bahagi. Maaari ba ako magkwento? Pakiusap, maaari ba? Sige, pero dahil lang ito ay nakakatakot. Isang araw, si Gudo ay nasa daan patungo sa kabilang bayan upang ipagpatuloy ang kanyang pagtuturo nang biglang bumuhos ang isang bagyong may kulog. Natatakot, tumakbo siya sa mga kalye hanggang sa makakita siya ng masisilungan mula sa ulan. Ito ay isang abandonadong kamalig sa tabi ng daan. Sa tingin niya, magpapatuloy ang bagyo sa halos buong gabi. Nakahanap si Goody ng mainit na lugar sa bunton ng dayami upang makapagpahinga. Total na tulog na siya sa mas masahol pa na mga higaan sa kanyang buhay. Tama ka dyan. Ngayong gabi ay ang gabi. Ang bagyo ay perpektong panakip. Sigurado ka ba dyan? Walang duda, hindi niya ito inaasahan. Masyado na siyang nagtitiwala ngayon. Nanakawan ba talaga natin siya? Kukunin natin lang bawat sentimo. Natakot, ngunit lumakas ang loob. Tumakbo si Goody mula sa kamalig at lumabas sa bagyo upang balaan ang kanyang kaibigan na si Smith sa paparating na kaguluhan. Talagang gusto ko ang bahaging ito. Sinasalba niya ang bahay na iyan. Maghintay kayo. Pinapangako ko, Ginong Smith, ang tatlong lalaking nakita ko sa kamalig ay darating ngayong gabi para nakawan ka. Plano nilang kunin ang lahat. Sabi nila, madali ka magtiwala. Pasok ka! Bilis! Tamang desisyon ang direktang pagpunta sa akin, Goody. Isa kang kamanghamanghang batang babae. Alam ko. Kailangan tayong gumawa ng plano para pigilan ang mga lalaking pagnanakaw sa akin. Hindi dapat nila alam na alam na natin. Kailangan natin silang mahuli sa akto. Kung maaari, Ginong Smith, Oo, sige. paano kung sabihin natin sa iyong mga katulong na magtago sa mga halaman sa labas? Kapag dumating ang mga lalaki, lalabas sila, tatakutin at tatakbo sila palayo. Sasabay sa bagyo ang anumang tunog na maaaring magawa sa halaman. Yan ay baka gumana. Napakatalino. Magaling. Hindi ko alam kung paano mo ito ginawa, Goody. Ang plano ni Goody ay gumana ng maganda. Takot na takot ang mga lalaki sa mga kasambahay kaya tumakbo sila palabas at sumisigaw na parang maliliit na bata. Kala ko magsasabi ka ng totoo. Sa pagkakataong ito, oo, ang mga lalaki nagsisigawan ng mataas na tili. Masaya, magaan at mabilis na lumipas ang buhay ni Goody. Sa katunayan, maraming taon na ang lumipas mula sa kanyang kabataan bilang isang matalinong bata. At ngayon, bilang isang magandang dalaga, napansin ni Goody na siya na ang pumalit sa matandang guro sa lokal na paaralan. Sa tingin mo ba ay magiging mahusay akong guro sa paaralan? Walang alinlangan. Ang paraan ng pagtuturo mo sa mga bata dito noong bata ka pa ang nagpapatunay sa lahat. At paano ang kapatid ko? Paano si Tommy? Ang dagat ay bagay sa kanya. Sa kasamaang palad para kay Goody, lahat ng bagay sa buhay ay hindi palaging perpekto at kaya-aya. Ayan na siya! Ang mangkukulam! Ako? Isang mangkukulam? Ano ang sinasabi mo? Ang mga babae dito ay hindi nagbabasa at tiyak na hindi nila tinuruan ng ibang mga batang babae na magbasa. Natuto ka lang magbasa sa pamamagitan ng pagkukulam at mga orasyon. Hindi namin kailangan ng isang mangkukulam na tulad mo na nagkakalat ng ganitong mga kalukuhan at naiimpluwensyahan ng aming mga kabataang henerasyon sa iyong masasamang paraan. Sumama ka sa amin para hatulan sa hukuman. Pakiusap, mayroon ka bang ibang magagawa? Patawad, Goody. Ganito ang takbuhan ng kwento. Isulat itong muli. Pakiusap, maaari mo itong baguhin. Hindi, Goody. Hindi sa pagkakataong ito. Nandito tayo para dinggin ang kaso ni Goody laban sa mga tao ng bayan at para subukan si Goody bilang isang bruha. Pinaniniwalaan na gumagamit siya ng mahika at pag-oorasyon upang matutong magbasa at magsulat. Pagkatapos ay ginagamit niya ang kanyang kasamaan upang maimpluwensya ng bagong henerasyon na sumama sa kanya sa pagsuway sa lahat ng mabuti sa bayang ito. Sino ang unang gustong magsalita?
Ako, Ginoo, tinuruan ni Goody ang sariling magbasa at magsulat. Hindi pa ito nangyari. Mula noon, ginamit niya ang kanyang orasyon upang makita ang hinaharap at malaman ang isang potensyal na pagnanakaw sa taanan ni Ginoong Smith. Pagkatapos, binalaan siya nito bago pa man ito nangyari at napigilan nila ito. Iyong karangalan, nasaksihan ni Goody ang mga lalaking nag-uusap tungkol sa pagnanakaw at nakarating siya sa aking tahanan bago sila dumating upang balaan ako. Totoo ba to, Goody? Tumakbo ako ng mabilis. Oo, iyong karangalan. Nagtago ako sa isang kamalig para sumilong at narinig kong pinag-uusapan ng mga lalaki ang kanilang balak at buong lakas akong tumakbo sa tahanan ni Ginoong Smith para balaan siya. Mahusay. Si Ginoong Smith ay matagal nang mabuting Samaritano sa ating bayan. Siya ay dapat pagkatiwalaan. Ang kwentong ito ay totoo. Ngunit, ngayon ay dapat nating talakayin kung paano ka natutong magbasa. Dapat nating matukoy na ito ay hindi totoong pangkukulam. Kung hindi, Goody, ikaw ay... Huwag mong sabihin! Iyong karangalan, mayroon akong gustong magsalita sa ngalan ng akusado, Binibining Goody na 2 sapatos. Tommy! Sinisigurado ko sa inyo, iyong karangalan, na ang aking kapatid ay hindi mangkukulam. Lumaki ako kasama si Goody at siya ay naging kahanga-hanga sa tagal ng pagkakakilanlan ko sa kanya. Ang kanyang pakikiramay ay ang kanyang lakas, pangalawa lamang ang kanyang pambihirang kaalaman. Masaya akong sabihin ang nalalaman ko. Oh, sobrang na-miss ko siya. At nagawa niya matapos ang mahabang oras ng pagdidesisyon. Ibinaba ang mga paratang labang kay Goody bilang isang mangkukulam. Lumipat si Tommy sa bahay ni Gregory. Isinilesay niya ang mga kamangha-mangha at ligaw na kwento ng kanyang mga karanasan sa dagat. Sa maingat na pag-aalaga, ang magkapatid na ulila ay bumawi sa mga nawalang oras. Lalo silang naging malapit kaysa dati. Sa kalaunan, nakilala ni Goody ang isang kahangahangang lalaki na kanyang inibig. Nagkaroon sila ng isang magandang pamilya na binubuo ng isang lalaki at isang babae na sinigurado ni Goody na palaging may sapatos na tig-2 ang bawat isa. Magandang pagtatapos. Medyo nagustuhan ko ang kwento na iyon. Maliban sa bahaging pinagbibintangan ng mangkukulam, kumbaga. Marahil,